Isang magandang gabi sa lahat. Ngayon po ay araw ng Wednesday or ito po yung tinatawag na Miyerkules Santo. At alam po natin na ang mga tao ay abala sa pagselebra o pag-alaala ng tinatawag na Semana Santa. Mayroon silang kani-kanilang mga activities na ginagawa. Karamihan ay family bonding. Ngunit sa oras na ito ay nais ko lamang magbahagi ng salita ng Panginoon. Meron pong tinatawag na 7 last word of the Lord Jesus Christ on the cross. At ang gusto ko pong i-share sa oras na ito ay yung kauna-unahang huling salita ng Panginoong Hesus na kanyang binigkas noong siya ay nasa paghihirap sa krus ng Kalbaryo para tayo ay tubusin sa kasalanan. Ito po ay ating matatagpuan sa aklat po ni Lucas chapter 23 verse 34. Ganito po ang sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Pinaghati-hatian na makawal ang damit ni Jesus. Sila ay nagpalabunutan upang malamang kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito na iyo pong ibinigay upang makapagbahagi po ng maiksing mensahe ng iyong salita sa oras na ito. Pagpalain mo po ang salita mo at lahat na makapakinig nito, pagpalain mo at gawin mong buhay sa kanilang puso ang mensahe na sinasabi ng iyong banal na salita. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasalamat. In Jesus' name, Amen. So makita po natin dito na ang Panginoon ay naglakad ng mahabang distansya na mayroon siyang pasa na krus. Siya po ay hinahataw. Siya ay dinuduraan. Siya ay iniinsulto. Tiniis niya lahat ng hirap. At habang naglalakad siya ay pasan niya yung krus papunta ng bundok ng Kalbaryo. At makikita po natin na habang siya ay pinapalo, habang siya ay iniinsulto at dinuduraan ng mga tao, ay hindi po kumikibo ang Panginoon. Hindi siya nagsasalita. Wala po siyang reklamo. At noong siya ay maipako na sa krus at noong itinayo ang krus sa bundok kung saan siya ay nakapako, ay nagsalita ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, "Ama, patawarin mo sila
sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito ay isang panalangin na binigkas ng Panginoon. Panalangin sa Ama para sa mga taong nagpako sa Kanya, para sa mga taong nagpahirap sa Kanya sa kabila ng halos madurog Kanyang katawan, ay iisa lang ang Kanyang hinangad, kundi ang dumalangin sa Diyos Ama, at hiligin na patawarin Niya ang mga taong nagpahirap sa Kanya dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Isang uri ng pagpapatawad sa kabila ng paghihirap niya sa krus para sa atin. Isang dakilang halimbawa ng pagpapatawad ang ginawa ng Panginoong Hesus. Sa kabila ng siya ay nahihirapan na nakapako sa krus, sa kabila ng dumanas siya ng mga paghihirap sa kamay ng mga taong ito, ay ang kauna-unahan pa rin na laman ng kanyang puso ay ang magpatawad. Humingi siya ng dalangin sa Diyos na naway patawarin ng Panginoong Ama ang mga taong ito. At ayon sa Panginoon, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa buhay po natin, mayroong mga taong nagkakasala sa atin. Mayroong mga taong nagpahirap din sa atin, nagpapahirap. Tumanggap din tayo ng mga masasakit na salita laban sa atin mula sa ating mga kapwa. Ngunit siya ipinakita ng Panginoon na dakilang halimbawa ng pagpapatawad. Kung titingnan natin ang ating buhay, ang ating mga sarili, paano tayo magpatawad? Mayroon pa bang mga tao na nakasakit sa atin sa matagal ng panahon ang hindi natin napapatawad? Meron pa bang mga tao na nang-api sa atin, minsan ng insulto sa atin, na hanggang ngayon hindi pa rin ba natin sila napapatawad? Kung ang Panginoong Hesus sa kabila ng paghihirap na kanyang dinanas sa kamay ng mga taong ito, ay nagawa niyang sila ay patawarin, paano pa kaya tayo na tayo rin ay nagkakasala, na tayo rin ay mamakasalanan? Sabi sa bahagi ng panalangin itinuro sa atin ng Panginoon, nakalagay doon. Sabi doon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Diba sabi doon? Patawarin mo ang lahat na nagkasala sa amin, gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Nangangahulugan na bawat isa ay nangangailangan ng kapatawaran. At ang bawat isa ay kailangan ding magpatawad. Yun lamang po. Magandang gabi
Sa inyong lahat tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos. Dalangin ko sa oras na ito, sino makakinig ng mensahe ng iyong salita na ito ay maging kalakasan po sa kanila. Makita nila, Panginoon, na mainam sa buhay ng isang tao ang marunong magpatawad. Salamat po. Sa iyo po ang papurit, pasalamat in Jesus' name.